So, ito po yung part 2 ng ating house tour sa aming pinag-check-inan sa Summer Pines Residences. Ito po yung second floor. Meron po siyang parang mezzanine at meron po siyang sofa bed at meron pong malaking TV na pwede kayo manood ng Netflix. Sa kabilang dulo po nandun yung king size bed at ayan, ang dami po nilang halaman dyan. At ito po yung kanilang CR na meron pong heater para kung sakaling ginawin kayo, pwede kayo po mag-heater. Ito po yung king size bed, tapos may mga cabinets po dyan. Meron din pong blower, may plancha, kompleto, may hanger. So, wala na po kayong may tuwalya, di ba? Parang hotel talaga siya. So, wala na kayong kailangan dalhin. At madaming unan. So, ayan, ang sarap po dyan kasi malamig po ang panahon, sarap matulog. So parang ang price lang po nito ay 1,000 or 1,500 per box. Hindi ko po sure kasi hindi ako ang nagbayad. Yan, pero mga ganun lang po. At ito po ang pinaka gusto ko dito, napakalaki po ng kanilang mirror. O, di ba po, isang buong ilang tao ang pwedeng magsalamin doon. Tapos nung kinagabihan naman po ay nagpunta kami dito sa night market sa may Burnham Park. So napakarami pong tao dito. At ang dami rin po mga tinda ng mga ako ano sapatos, damit. Although wala naman po kami binili kasi wala kami pambili. Binili lang namin mga keychains pang pasalubong. Iyan. Tapos po nagpunta po kami dito sa boating side nila. Ayan, magre-rent po kayo ng worth 200 yata po for isang boat. Ayan, kasi hindi rin po ako nagbayad, kaya hindi ko rin sure. Ayan, so nakisakay lang po ako dyan. Ayan, maganda po rin pala mag-boating sa gabi. Madaming ilaw at hindi mainit, 'di ba? Walang sikat ng araw na makikita kayo dyan. Kundi puro mga ilaw-ilaw sa paligid. At malamig, syempre. Ayan po, so, konti lang po yung nagbo-boating, pero 11 o'clock na po yan ng gabi. Pero nagbo-boating pa rin. Tapos po, nandito naman kami sa go-kart. O, diba? Parang mga bata, nag-go-kart. So, ang sarap din pala po niyang laro, hindi naman, sa sakyan. Exercise talaga, ayan. So, meron po, nag-solo po ako dyan, kaya lang nangalay na ako, kaya isinakay ako ni Joseph dyan sa may dalawahan. Kaya lang niloloko niya ako, kaya irit ako ng irit po dyan. Dahil bigla-bila niya nililiko, alam niyo naman po ako, matatakot din sa ganyan. So, yan, sigaw po ako ng sigaw dyan, kasi niloloko ako ni Joseph kung paikot-ikot kami kung saan-saan kami saan dinadala yung cart. Ayan. Pero bonding moment po namin yan ni Joseph. Ayan. Sa go-kart. 12:00 na po yan ng hating gabi. Pero madami pa rin na tao, dami pa rin pong batang sumasakay sa kanilang cart. Ayan. So, ang lamig po. Ang sarap din po ng panahon dyan kahit madaling araw na. At nung po palabas na kami, nakita namin si Kuya na basker. Ang galing po niya. Kumakanta po siya nung panahon ng pagkakataon. Ayan. Tapos po kinabukasan, hindi ako actually maagang gumising. Mga 7 o'clock na po yan kasi masarap pong matulog. Pero malamig at saka masarap pa rin po mag-exercise. So pumunta po ako sa kanilang playground sa baba at mag-exercise tayo tuwing umaga. Yan. So, ito po yung kanilang playground na napakaganda at ang linis po niya. Tapos, overlooking nga po yung mga bahay-bahay dun sa kabundukan. Tapos po, ayan po yung mga naka-check-in dyan sa residences na yan, na yung mga sasakyan nila. At ayan po yung mga bahay-bahay doon sa kabilang side. At ito po yung Summer Pines Residences. So, para siyang condo na iba't iba po yung may-ari. Tapos, kung sino yung ma-contact nyo, may kanya-kanya po silang way of ng pagbabayad sa ano yung itsura ng kanilang mga lugar. Maganda po siya. At ayan po, nag-exercise tuwing umaga na ako. Konting stretching para po gumalaw ang mga dugo. At pagtapos nung gising na po yung mga kasama ko, ay eto na po kami, pumunta kami sa
SM Baguio. Actually, hindi po kami pumasok sa loob, kundi makikipark lang po kami. Kasi po, kakain po kami dun sa isang restaurant na wala masyadong parking space. So, nakipark kami sa SM. Tapos, nag-taxi na lang po kami. Papunta po dito sa Hill Station Restaurant. Actually po, maliit lang yung restaurant, pero nasa basement siya. Pagpasok mo sa loob, ganito pala siya kaganda. Diba po? Social ang dating. At, ang dami pong kumakain. At actually, hindi po siya pangmasa kasi medyo pricey po yung mga foods nila dito, na kung ako po ang magbabayad, hindi po ako kakain actually dito kasi medyo pricey nga po. Pero dahil hindi po ako magbabayad, so nakikikain lang po ako. Ayan, so kumain po kami ng parang Thai food, tapos merong steak, mga ganyan-ganyan, pang sosyal. Ayan, ang dami po nilang mga pictures, mga old paintings, old pictures po dito na ang ganda-ganda po talaga niya. So, parang sobrang aesthetic po yung may-ari nito. Tapos po, nagpunta kami, syempre, hindi po kami pwedeng hindi pumunta sa Baguio Cathedral para po magpasalamat kay Lord, kay Mama Mary, sa mga blessings na binibigay sa araw-araw, especially po yung opportunity na ito na makapunta sa Baguio ng libre, di ba? Ayan po ang loob ng Baguio Cathedral. So ang dami po rin nagdadasal. Ayan, binaligtad ko yung camera kaya nagkaganyan. Yan nyo na lang po. Tingnan nyo na lang ng pamaligtad. Okay, ng kanilang cathedral. At tapos po pumunta kami sa public market para po bumili ng pampasalubong. Ayan, nakita namin itong madaming magagandang bulaklak. Favorite ko po talaga ang mga flowers, kaya gusto ko po titigan itong mga bulaklak dito na napakaganda. Tapos po yung overpass nila, puro bulaklak din. Tingnan nyo naman, napakaganda. So sana sa Calamba may ganito ring overpass na madaming bulaklak, 'di ba? Para ang sarap dumaan at sightseeing sa mga bulaklak na yan. So, hindi ko na po nakuhanan yung loob ng public market kasi marami pong tao, medyo busy-busyhan. So, eto na lang po, bumalik po kami sa Wright Park para po bumili nitong rose dito na napakaganda. Kasi ang mura-mura lang niya, parang 100 pesos lang, parang American rose na siya. Ayan po yun. And kasi dapat pupunta po kami sa strawberry farm, pero dahil umuulan, doon na lang po kami bumalik sa Wright Park at nagkabayo na lang po sila Joseph. Ayan. And then, ayan, pauwi na po kami kasi nga po ay umuulan. So, at padilim na po, so pauwi na po kami nito. At doon po rin kami dumaan sa Marcos Highway. At nung pumunta kami dito, nakita natin yung sunrise. Ngayon naman po, ito ang sunset. Diba po? Ang ganda talaga ng mga creations ni God. Amazing po talaga si Lord sa lahat ng mga ginawa niya dito sa mundo natin. So, to God be all the praises, glory, and thanksgiving. Thank you, Lord. I love you. We love you po. Thank you for this very beautiful sunset. At salamat sa opportunity na makapunta sa Baguio for free. Di ba po? Thank you, Lord, and salamat po. So, ayan po mga ka-K4, ang ilan pong sa mga kaganapan ng aming maiksing pagbabakasyon sa Baguio City. So, lahat po tayo deserve natin magpahinga, magbakasyon, mag-rest, mag-relax naman kahit paano. Kasi sabi nga po ni Lord, ni Jesus Christ sa Mark 6 verse 31, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Yeah po. So, kahit si Lord po, nagpapahinga. So, tayo rin po, kung puro work, kailangan din naman po natin magpahinga paminsan-minsan para po magkaroon tayo ng energy ulit. Ma-recharge po tayo at magkaroon ulit tayo ng lakas para harapin muli ang mga hamon sa buhay natin araw-araw. Ayan po. So, kung may konti tayong panahon or kahit hindi mo po kailangan gumastos ng malaki, kagayan po nun, kung libre naman, go na po kayo, wag na po kayo magdalawang isip sumama. So, basta may opportunity po, go para po makapagpahinga. Ayan po. So, mga ka-K4, kita-kits po tayong muli sa aking susunod na vlog. So, wag po makalimot magdasal at manalig po tayo kay Lord palagi at maniwala na wala pong imposible kay Lord. Okay po? So, God bless you po. Mama Mary
loves you and I love you too po. So, see you next time again. And, sayonara, Zai-chan, Shaoshin. Bye-bye po. Good God bless us all.